kahit tayo mga Pilipino, meron tayong mga alamat at kwento na nagpapahiwatig tungkol sa Diyos na nagpakilala kung ano kanyang katangian. Ano yan? Ang alamat ni malakas at ni maganda. Alamat ni maganda at malakas. Ibig sabihin ng maganda, maganda ang kalooban. Amen? Because God revealed Himself as God who cares for you. God who loves you so much. God who loves you as you are. Mahal ka ng Diyos kahit sino ka pa. Mahal ka ng Diyos sa kabila ng lahat. Unconditional love. Iba ang pag-ibig ng Diyos, walang kondisyon. Ang tao marunong magmahal pero may kondisyon. Mahal kita kung. Mahal kita dahil. Hindi yung mahal kita sa kabila ng lahat na ganito ka. Pero ang Diyos iba, ang kanyang pag-ibig walang kondisyon. Ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional love. Amen? So He revealed Himself as a God who cares for you. Diyos na nagmamahal sa atin. At ano pa? Kulang yung mapagmahal without power. Amen? Kaya ang Diyos, inihayag niya ang kanyang sarili. Katulad sinasabi kasi yung kwento ni malakas at maganda. He revealed Himself as God who can do all things. So dalawa. God who cares, God who can do all things. Dalawa. Ha? Ilimit na lang natin muna doon. Itong dalawang ito, God who cares, and God who can do all things, hindi nyo makikita ito sa tao. Ang Diyos lang ang may taglay na katangian ito. Kaya sa tao, hindi mo pwedeng ibigay ang lubos-lubusan mong tiwala sapagkat ang tao nakalilimot, nagtataksil, lumilipas, nawawala at namamatay. Amen? Kaya kapag ka ibinuhos mo ang buong buhay sa isang tao, mabibigo ka. Katulad ni Sisa, na wala si Crispin at Basilio, nalokas na. Amen? Amen. Mga kapatid. Pero kapag ka sa Diyos ka umasa, mga kapatid, ang Diyos hindi nagtataksil, hindi lumilimot, hindi nawawala. Ang Diyos ay malapit na malapit sa atin because God is with us, mga kapatid. So, dalawang katangian ng Diyos, mga kapatid, na hindi natin makikita sa tao. Ang Diyos natin ay God who cares for you. Mahal ka ng Panginoon. Kahit ano ka ba. Mahal kita kahit ganyan ka. Mahal kita kahit makasalanan ka. Ang palad ko'y laging bukas, laging handa, naghihintay sa'yo pagbabalik. Mahal kita kaya't buhay ko'y inialay sa'yo. Mahal kita, pag-ibig ko'y di na magbabago. Kahit gaano karami at karami ang iyong sala. Lilinisin ko at babaguhin ang puso mo. Amen. Ganyan pagmahal ang Panginoon. Amen. Mahal tayo ng Diyos sa kabila ng lahat ng ating mga limitations, weaknesses, and being sinful. God loves you. Kaya dahil mahal ka ng Panginoon as you are, tanggap ka ng Panginoon. Kay Lord, hindi mo kinakailangan magmaskara ng kulbari para matanggap ka niya. Sapagkat kung ano ka, with all your kapintasan, limitations, weaknesses, and being sinful, God loves you and accepts you. Tinatanggap tayo at minamahal tayo ng Panginoon. At pangalawa, dahil mahal ka niya, sinasabi ng Panginoon, anak, walang mahirap sa akin. Amen? Lahat ng ikaliligaya mo, kaya kong papangyarihin. Kung may sakit ka, kaya kitang pagalingin. Kaya problema ka sa anak mo, kaya kong hipunin ang iyong anak. Walang mahirap sa Panginoon. Amen? Sapagkat ang Diyos ay all-powerful God. Walang mahirap sa Diyos. Amen? At lahat magagawa ng Panginoon dahil sa pag-ibig niya sa atin, mga kapatid ko. At kahit napakasama ng isang tao, kahit napakasama, kahit ikaw ay isang babae, napakababa ang lipad, kahit ikaw ay taong immoral o mamamatay tao, mga kapatid ko, hindi ka ibabalato ng Diyos sa demonyo. Amen. Amen. Hindi sasabihin ng Panginoon, wala kang kwenta.
pasaway ka. Di ka na natuto. Kaya bahala ka sa buhay mo. Total, hindi ka kawalan. Meron pa naman akong 99 ships. Isa ka lang naman eh. Hindi ka nabawasan. Hindi ka kawalan. Hindi ganyan ng Diyos. Iiwan yung 99 para hanapin ang mawawalang isa na pasaway na napakasama. Hahanapin sapagkat napakalungkot niya hanggat hindi niya natatagpuan yun. Dahil yung isang iyon ay kawalan kahit yun ay pasaway at sa tingin ng iba'y walang kwenta at wala ng pag-asa. Kay Lord, may pag-asa yun at may kwenta. Hahanapin ang Panginoon. Amen? At pag natagpuan ng Diyos at tiyak, matatagpuan. Alam niyo pala yung mga tupa, kaya nga meron tawag na black sheep. May mga tupa talagang pasaway. Ang ginagawa ng pastol, yung tungkod ng pastol may pangkawit na gano'n. Amen? Ang gagawin niya minsan, kakawitin niya. Kasi minsan, sa kanyang pagiging suwain ng mga tupa at mahilig gumiwalay, may mga nahuhulog sa bangin. May mga tupa na kinakain ng mababangis na hayop. Tapos pagkat ang tupa, napakabait. No? Kaya ang gagawin ng pastol, isusuong ang kanyang buhay at papalit sa mga bangin para kumain ito. At minsan kinakawit ng kanyang tungkod, yung tupa. At kapag ang tupa ay nawawala sa kagubatan, siyempre, kahit yun ay hayop, may instinct yun eh. Amen? May instinct kapag alam niyang siya ay alone sa kalagitnaan ng gubat at nawawala yung mga kasama niya sapagkat kahit hayop yun, nananabig yun sa ina. Tama ba? O mga pusa, nakita niyo kung paano mag-care sa kanilang mga puting. Amen? Pag yun ay nawawala, pinahanap na ng nanay niya at yung nanay, hahanapin yung kanyang tupa. At kapag yung tupa po ay nawawala, hihinto yun, iiyak. Hihinto. At dahil sa kanyang paghinto at pag-nguy-nguy-nguy, madidinig ng inang tupa. O ng pastol pala. Madidinig ng pastol na naghahanap yung nguy-nguy at taguhoy ng tupang umiiyak. So once we acknowledge our sinfulness before the Lord, at tayo umiyak, na naghoy, nagpakababa, tumangis, at humingi ng tawad sa Panginoon, mga kapatid ko, mas higit pa sa pastol, mga kapatid ko, ang ating pong pagsusumamo, aabot sa kaibuturan ng puso ng Panginoon, at tayo ay tiyak matatagpuan ng ating mabuting pastol. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, lahat hinahabol ng Diyos. Kahit gano'n ka kasama, may pag-asa ka. At maganda ang plano ng Diyos sa atin. At lahat ng bagay na makabubuti sa iyo, kayang gawin ng Panginoon. Kaya sabi ni Father Lord, have faith. Tsak yun ang kinig mo. Mangyayari magandang bagay na nasa iyo. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Kaya yung mga taong nawawala, yung mga nawawala, hinahanap niya. Yung mga nagwawala, hinahanap niya. Yung mga walang-wala, hinahanap niya. Yung mga walang kawala, hinahanap niya. Yung mga pakawala, hinahanap niya. Yung mga taong baliwala, hinahanap niya. Yung mga taong walang-wala, hinahanap niya dahil mahalaga sa kanya. At yung mga taong wala lang, wala pakialam, hinahanap ng Diyos sa pagandahan na yan, mahalaga sa kanya. Hindi ka na itatapon. Kahit isang pakawala, walang-wala ka, hindi ka niya itatapon. Hindi ka niya ipapalato sa demonyo at wala kang madidinig na sumbat. Nakita mo na. Hindi. Ipaabot lang natin yung ating panagbuhay sa Panginoon. At tsak yun, aabutin tayo ng kamay ng ating Panginoon. Magtiwala ka lang. Now, anong meron sa wala? Kasi walang-wala, nagwawala, pakawala, baliwala, walang kawala, wala lang. Anong meron sa wala? Meron ba kayo wala nagpuan sa wala? Wala. Anong meron sa wala? Wala. Meron. Ha? Anong meron sa wala? Tiwala. Tiwala. Pag may tiwala ka sa Diyos, tsak, meron ka! Meron ka matatanggap. Tsak, meron mangyayari mabuti. Amen, mga kapatid, sa Panginoong Subito. So, mga kapatid ko. So, ano ngayon ang dapat natin maging tugod kay Lord na nagpakilala na ako ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Ako ang Diyos na may magagawang tulong sa iyo. Hindi ka mabibigo sa akin. Anong response dapat meron tayo? Pananampalataya. Faith, trust, and obey. Have faith in Him. Trust Him. And obey the Lord.
Amen. Walang pagdududa. Sapagkat alam natin siya'y maaasahan, mga kapatid ko. Amen. Manampalataya tayo sa Panginoon at magtiwala. Tsak yun, hindi ka mapapariwara. Alam niyo ba yung mga taong atheist, yung mga taong hindi naniniwala na may Diyos? Yung mga, usually ito yung mga matatalino. Mga scientists, hindi naman lahat, pero marami. Yung mga matatalino, sa sobrang talino, umaabot sa sukdulang hindi na naniniwala na may Diyos. Pero may mga tao naniniwala sa Diyos, pero ang tawag dyan, practical atheist. Practical atheist. Sabi mo sa atin, mga kapatid, ano ba ibig sabihin ng practical atheist? Ano ibig sabihin ng practical Ito, atheist? yung katagang practical from the word practice. At yung katagang practice galing sa practical. Ha? Kaya ibig sabihin, may mga tao naniniwala sa Diyos, pero in practice, mukhang wala siyang Diyos. Amen. Naniniwala siya may Diyos, pero sa buhay niya araw-araw, mukha siya walang Diyos. Konting problema, hindi mo na maipintay mo ganyan bang tao may Diyos. Konting problema, parang si Atlas na hindi na kaya bumangon, na parang pasa ng sandaigdigan. Ang tao meron pananampalataya at may tiwala sa Panginoon, sa gitna ng problema, nagagawa niyang lumiti, nagagawa niyang magpasalamat, nagagawa niyang magsaya at magalak sa pagsasabi ng Panginoon, rejoice in the Lord always, never can I say. Na kahit may problema, nadadala niya ng may dangal. Hindi mo halatang walang pera. Sa mga kahit walang-wala, nakangiti. Alam ko, darating. At siya yun may darating. Amen! Hindi pag walang-wala, nakasimangot. Sumimangot ka na sumimangot, magkakapera ka ba? May problema ka, sumimangot ka na sumimangot, malulutas ba ang problema? Pag ikaw ay hindi happy, pag wala ka nang kakayahang umiti sa gitna ng problema, nasisiguro kong ang presyon ng dugo mo hindi na normal. At nabibigyan ko rin, galit ka na rin. At maaaring pati sa Diyos, galit ka. Kasi hingi ka ng hingi, hindi ka ditutugon. Amen? Kaya hindi ho malayo na ikaw ay may mga namumuunang galit sa Diyos. Kaya sinasabi kong, dahil galit ka, hindi ka na masaya, hindi ka na makangiti, subukan mo pa blood pressure. Ang dugo mo mataas at yan ka pwedeng mapatira ng ugat na kung tawagin aneurysm. Wala ka namang pera, sumibabot ka pa, hindi ka nagkapera. At ano nangyari? Namatay. Ayun, nung namatay, pinagkaperahan siya.